Ayun, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kamusta po ang maghapon? No? Napagbalik-bulayan niyo po ba yung tanong kanina? Kung paano po natin makakamtan ng maayos na relasyon sa Panginoon? Kung hindi pa, lalo po natin pag-aralan para po talagang magkaroon po ng bunga yung itinatanim ng Panginoon sa puso natin. Salita at mga pangako niya. Okay po? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa maghapon, sa gabing ito, Panginoon, na kami ligtas na kauwi sa bahay, at magpapahinga na po, Panginoon. Pero sa aming pagpapahinga, Panginoon, hayaan niyo po, na-encourage pa kami sa salita niyo, Panginoon, na nanggagaling po sa Philippians chapter 3 verse 8, no? Napakaganda po ng sinabi ni Pablo po dito na itinuring niyang basura ang lahat para lang makamtan po kayo, Panginoon. Ganyan rin po kami ng ganung puso. Kaya namin basura ang lahat ng bagay para sa aming relasyon at makita po namin kayo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa at bigyan niyo po kami ng kapahingahan pagkatapos ng aming relasyon. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Habang sa pagtatapos ng araw natin, balikan po natin ang nangyari. Pero bago po yun, basahin po natin ang salita na nanggagaling po sa Philippians chapter 3, verse 8. Sabi po dito, at hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga. Kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon, itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Kayo po ba, hinahangad po ba ninyo sa buhay ninyo na makamtan ang Panginoong Hesukristo? No? Ako po, yan po panalangin ko araw-araw. Panalangin ko ay baguhin ako ng Panginoon sa aking mga ginagawa. Work in progress po ako. Katulad po ninyo. Kakamali rin po ako. Pero sinusubukan ko po lahat. No? Ano ba ang mga bagay na pinaka naging mahalaga sa iyo ngayon? Ngayong araw pong ito, naisip niyo ba? Ano ba yung mga bagay na naging mahalaga? Saan kayo tumutok sa mga oras na wala kayong ginagawa? O masyado kayong busy sa trabaho? Hindi naman po masama maging busy sa trabaho, no? Saan niyo po ginugol ang oras at lakas niyo? Sa ML? Sa paghahanap ng makakain? Alam niyo po ba, hindi niyo po kailangan hanapin yung pagkain dahil ang Panginoon kaya i-provide sa inyo. Ako, isa sa pinakamalaking witness nun, may biglang kumakatok para magdala ng pagkain sa bahay. No? Dahil siguro kilala nila ako. Pero napakahalaga po na maintindihan natin yung katapatan ng Panginoon. Gagamit po siya ng mga tao kung sino sa buhay natin para makita natin yung pagmamahal niya talaga sa buhay natin. No? Ang sabi kasi ni Pablo, itinuring niya na parang basura lahat ng bagay, makamtan lang ang Panginoong Hesukristo. No? Hindi ibig sabihin na walang halaga ang mga responsibilidad o mga pangarap natin. Kung hindi dapat nating tingnan ang mga ito bilang pangalawa lamang sa ating pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo. Kapag siya ang sentro ng ating buhay, nagkakaroon ng tamang direksyon ang lahat ng ginagawa natin. Yun po yung katotohanan. No? Kasi tayo punong-puno po tayo ng mga bagay. Hindi tayo kontento. No? Ako, lalo na po, hindi po kontento sa mga bagay sa buhay ko. Pero hindi po ibig sabihin na hindi po sinusubukan na maging kontento kung ano yung binibigay ng Panginoon. Tinuturo sa akin ng Panginoon kung paano. Kaya, importante po talaga na talagang yung paglingon po natin sa Kanya, dapat hindi po tayo titingin sa kaliwa o sa kanan. Lagi po tayo nakasentro yung mata natin. Kasi sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. No, ibig sabihin, unahin natin yung kaharian ng Panginoon, hindi yung kaharian dito sa mundo. O yung mga bagay dito sa mundo. Para po makamtan natin yung tunay na kasayahan, tunay na kayamanan sa buhay natin. Kaya po sa gabing ito, bago po tayo magpahinga,
may mga tanong po ako na gustong mag-reflect tayo bago po tayo matulog, tapos manalangin po tayo. Ngayong nagtatapos ang araw natin, nasaan ang puso mo ngayon? Saan naka-google? Yung iba po sa atin, ano kaya kakainin ko? Ano kaya gagawin ko sa trabaho? Ano pa kaya mga bagay na dapat kong tapusin? No? Nailapit mo ba ito sa Diyos? O masyado kang naging abala sa mga bagay na lumilipas? At tandaan po natin yung mga bagay na yan na nawawala, pansamantala. Pero ang pag-ibig ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos ay eternal. No? Ibig sabihin, walang katapusan at talagang galing sa kanyang mga kamay, galing sa kanyang pagmamahal para sa ating mga anak niya at mga niligaya. No? Konklusyon, ang bagay ng mundo ay maaaring magbigay ng pansamantalang saya. Totoo po yun. Di ba? Pag nakahawak po kayo ng bagong cellphone, bagong damit, bagong sasakyan, bagong bahay, o pera, sumasaya naman po talaga tayo. Ngunit, ang Panginoong Hesus ang nagbibigay ng tunay na kasayahan at buhay na walang hanggan. Tanggapin siya bilang ating tunay na kayamanan at direksyon sa buhay. No? Naniniwala po kasi ako na pagkatapos ng lahat ng bagay dito sa mundo, tanging Panginoon lang ang pwede natin lapitan. Wala po tayong pwedeng dalhin, wala po tayong pwedeng ipagyabang, wala po tayong pwedeng sabihin na ginawa mo to, ginawa ko to, ginawa niya to. Laging nakasentro sa Panginoon ang lahat ng bagay. No? Kaya mapalad tayo dahil may Panginoon tayo na nagmamahal sa atin. Kaya sino pa tayo, kaya hindi tayo karapat-dapat. No? Patuloy yung pagmamahal niya sa atin. Kaya pag hinayaan natin na ang Panginoon kumilos sa atin, itatransform niya yung mga buhay natin. No? Yung dating masama, nagiging mabuti. Yung mabuti, lalong bumubuti. No? Hindi pa nagiging masama. Nagiging maayos mo ang puso, no? Towards sa mga kapwa natin. Lalong-lalo na pag natutunan natin mahalin ang Diyos, matututunan din natin mahalin ang kapwa natin. Kaya sa gabi pong ito, bago tayo magpahinga, tayo manalangin. No? Panginoon, salamat po ng marami, no? Sa pagtatapos ng araw na ito. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng aming ginawa. Patawarin niyo rin po kami. Kung may mga oras po kami nawawalan kami ng focus sa inyo. Salamat po sa lahat ng biyaya. Pakilala ka sana po namin ng higit pa. Patuloy niyo po kaming turuan at piliin ka higit sa lahat ng bagay sa mundo. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Kita-kita po tayo bukas, no? Pag-pray